Kasalukuyan pong nagsasagawa ng press briefing ang Pag-asa kaugnay ng Super Typhoon Yolanda. Panoorin po natin ito. So, pinapakita mo namin sa inyo itong radar natin sa Cebu. Radar sa Cebu. Ay nakikita, ang pinapakita ko sa inyo, yung mata ng bagyo. Ito yung mata ng bagyong si Yolanda. Nakikita nyo na ang pagkilos niya west-northwest. At tumama sa Giwan and sa Leyte, then sunod sa may bandang northern part ng Cebu. So nakikita nyo as of 7 AM, naglandfall siya sa may Tolosa, Leyte. 8 AM ay nasa bandang Ormoc City. At 9 AM naman nasa western coast ng Palumpon, Leyte. At habang binaybay niya itong malaking area ng Visayas, ang lakas ng hangin po niya ay nanatili pa rin sa 215 km per hour. Samantalang ang gustiness ay aabot sa 250 km per hour. Makikita nyo na panatili niya ang kanyang direksyong west-northwest sa bilis na 40 km per hour. So bumilis po siya kumpara nung kanyang umaga na 39 km per hour. So itong ating forecast track ng bagyong Yolanda, inaasahan po natin na patuloy siyang kikilos west-northwest sa bilis na 40 km per hour. Yung makikita ngayon, 8 o'clock. At bukas ng Sabado, 8 o'clock din, malapit na siya sa may power line. At inaasahan po natin na bukas ng hapon, around 2 o'clock ng hapon, o 1 o 2 o'clock ng hapon, ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So ito na ngayon ang mga lugar na kasangkataas ng public storm warning signals. Number 4 sa may Southern Occidental Mindoro, Southern Oriental Mindoro, Romblon, Calamian Group of Island, at Masbate. Sa may bandang Visayas naman, Northern Cebu kasama ang Cebu City, Bantayan Island, Northern Negros Occidental, Aklan, Capiz, Antique, at Guimaras. Number 3 naman sa rest of Occidental Mindoro, rest of Oriental Mindoro, Burias Island, at Northern Palawan. Sa lugar sa Visayas, signal number 3 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol, rest of Cebu, Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Biliran Province, at isang lugar sa Mindanao, Dinagat Province. Public storm warning signal number 2 naman, nakataas sa Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Southern Quezon, Camarines Sur, Albay, at Sorsogon. Sa Visayas, Siquijor. Sa Mindanao naman, sa Surigao del Norte, including Siargao at Camiguin Island. Number 1 naman, signal number 1 sa Pampanga, Zambales, Bulacan, Camarines Norte, at Catanduanes. Sa lugar naman sa Mindanao, signal number 1 sa Surigao del Sur, Misamis Oriental, at Agusan del Norte. So ay bang inaasa natin mula ngayon hanggang tanghali, 12 ng tanghali hanggang alaunang hapon, inaasa po natin magla-landfall dito sa Panay Island. At katapos nito, after ng Panay Island, dadaan po siya sa southern part ng Mindoro, pagitan ng 6 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. And then lalabas po siya sa Philippine landmass, mamayang gabi po yan, around 8 o'clock hanggang 10 o'clock ng gabi. Pagkatapos ito ay pupunta na po siya sa nasa West Philippine Sea. Inasa pa rin natin na heavy to intense rainfall ang may bibigay mismo ng bagyong Yolanda. Ang estimated na rainfall amount ay mula 10 hanggang 20 mm kada oras mismo sa 400 km diameter out of 600 km diameter ng bagyo. Yung ating sea condition ay delikado sa mga buong seaboards ng Northern Luzon at ang eastern seaboards ng Central Luzon. So ibig sabihin po niya yung mga lugar po dyan na wala pong public storm warning signal, hindi pa naapektuhan ng bagyo, ay maalon pa rin ang karagatan doon sa buong
seaboards ng Northern Luzon at eastern seaboards ng Central Luzon. Kaya po huwag muna pumalawat ng ating mga kababayan doon. Inaasahan pa rin natin ang storm surges sa coast ng Panay Provinces, Negros Provinces, Palawan at Mindoro. At sa lugar ng kataasang public storm warning signal number 4 and 3 and 2, maging alert po tayo sa mga possible flash flood and landslide. At doon naman po sa mga naninirahan sa mga coastal areas under ng public storm warning signal number 4, 3 and 2 ay maging alert po tayo sa mga posibleng storm surges. Ay yung biglaang malalaking alon dulot ng bagyong si Yolanda. Inaasahan po natin na bukas ng umaga ay lalabas ito sa ating Philippine Area of Responsibility itong si bagyong Yolanda. And then sa araw din yon, after ng paglabas niya, ay gradual improvement ng ating weather sa buong bansa. So ito na po ang latest na information sa bagyong Yolanda. Maraming salamat po. Sir, kamusta yung okay. Sir, kamusta po yung naranasan doon sa Tacloban? Bagya ba itong humina o yung bagyo, direction pa rin niya, malakas pa rin? Bukod po na natin yung yung naranasan ng malakas ang hangin, malakas ang ulan, ay bahagyang pong humina. Sa Tacloban yan? Opo, pero masuot pa rin ang panahon dahil sakot pa rin ng bagyo itong Tacloban. Ano po yung tinatak na itong bagyong Yolanda? Humina po siya sa Tacloban? Patungo na po siya sa may Panay Island. Kasi ngayon kay Narcis ng umaga or 9:40 ng kakamali, nasa northern part ng Cebu. So after ng Cebu, northern part ng Cebu, tutungo po sa Panay Island. Anong signal po siya doon? Yung mga nabanggit na lugar? Yung Cebu, Panay Island? Sa Cebu po ay nasa northern, signal na po. Signal na po rin. Okay. Sir, nag-set ba ng bagong standard itong Yolanda? Typhoon classification na bago niya dahil malakas ka pa? Anong sinin niya na bago? Nag-set ba siya ng bagong standard sa classification ng bagyo? Hindi pa rin po. Sakop pa rin ng typhoon yan. Kasi pagka sakop pa rin yan. Sir, lumakas ba si Yolanda? Nalatiin pa rin sa kanya paglakas, 215. 215 pa rin, kilometers per hour. Lakas ang hangin niya. So sir, hindi nag-set ng bagong category, ganun, wala? Wala po. Ang standard natin talaga ay tropical depression, tropical storm and typhoon. Yun ang official. Sir, yung landfall, explain ba't multiple? Anong dahilan? Dahil po kasi ang bagyo natin, yung bansa natin binubuo ng mga islands. Okay. So sa Visayas may mga islands po yan. After ng Samar, dagat, then islands ulit, Leyte, then dagat ulit, then sunod Cebu. So ang paliwanag sir, kaya siya may multiple kahit sa mga ganun. Kasi island kasi, binubuo ng mga islands ang Visayas. Okay, storm surges kasamang Dennis ay saan pa rin? Sir, yung sa mata ng bagyo, anong kaibahan ng Yolanda sa ibang bagyo? Yung Yan natin pinakamatay. May ano ba siya parang specific na sa kanya lang, trend niya lang parang Kasi ang nakikita ng pagkakaiba niya, yung lakas ng hangin eh. At kumpara natin kay Odette, ang pinakamalakas ng hangin niya, malapit sa mata ng bagyo, 215 km per hour. Ngayon po ay si bagyong Yolanda ay bagyong humina, 235 siya eh. So makikita yung difference yung lakas ng hangin. Yung mata, walang masyadong pagkakaiba. Ang makikita mo yung lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo. So yun ang talagang characteristic niya ng kakaiba? Oo, eye wall tawag natin dyan. Yung hangin malapit sa mata ng bagyo, pinamalakas na hangin po yun. At malakas ang ulan. Sir, kung maglalaan po siya mamaya sa Panay Island, pang-apat na yun. Pang-apat yun. Pang-apat sir, saan yung Pang-apat sa Panay Island. Panay Island? North. Oras po, anong oras? 12 to 1. 12 to 1 ang yun. 12 to 1 12 to 1. Panay Island, 12 to 1. At Mindoro, pagitan ng alas 6 hanggang alas 7 sa Mindoro. So nakikita ko baka ma-maintain lang yung strength niya. Itong si Typhoon Bulian. Pang-apat na. 2035. So hindi na sabihin, okay na sabihin ko na hindi na siya tatakbo na siya. Saan? Hindi na lalakot si Yolanda, okay na sabihin. Hindi na lalakas. Maaaring ma-maintain na lang yung strength niya. Malalakas ulit, maaaring lumakas ulit yung si bagyong Yolanda pag tapak niya sa, pagdating niya sa West Philippine Sea. May tanong pa? So,
Sir, yung gustiness niya, ilan talaga yung pinakamataas na naitala natin? Simula nung pumasok ito sa Paranaque. 275. Yung si Yolanda. Oo. Yung bagyo nito siya nang malakas sa taon nito sa ating bansa. Pero hindi in the history. Hindi ko masagot yan, kaya makita ko yung mga lahat ng bagyo. So wala na po. So maraming salamat po. Katanungan pa ba? Ito may tanong. Ano yan? Alright mga kapuso, ang ipinakita po sa atin ng Pag-asa yung radar sa Cebu ng Pag-asa kung saan matatagpuan po o makikita sa ngayon yung mata ng bagyong Yolanda. Kumikilos po ang bagyo sa west-northwest at 3 beses na nga po naglandfall ang bagyo ayon sa Pag-asa. Ang ika-4 na paglalandfall ay inaasahan po ngayong 12 noon hanggang 1 p.m. sa Panay Island. Dadaan naman po ito sa southern part ng Mindoro ng 6 to 7 p.m. 8 to 10 p.m. po mga kapuso ay lalabas na po ng Philippine landmass o lalabas po ng kalupaan ang naturang bagyo pero pupunta po siya sa West Philippine Sea. Nananatili po ang lakas ng bagyo sa 215 kilometers per hour, may bugsong 250 kilometers per hour, pero bumilis po ang bagyo na yan ha. Umabot na po sa 40 kilometers per hour kumpara dun sa 39 kilometers per hour lang po niya kaninang umaga. Bukas ng alas 8 ng umaga ay malapit na po siya sa Philippine Area of Responsibility Line at 1 to 2 p.m. bukas po Sabado ay lalabas na po. Inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yolanda. Pero inaasahan po ang heavy to intense rainfall, 10 to 15 millimeters per hour po sa mga lugar na apektado at ang sea condition delikado po sa lahat ng seaboards ng Northern Luzon at pati na rin sa Eastern seaboards ng Central Luzon. Kaya inaabisuhan po ang lahat na wag na munang pumalawat dahil inaasahan din ang mga storm surges. Mga kapuso, mag-ingat po at maging alerto sa inaasahang mga flash floods at landslides. Sa ngayon po nakataas ang Public Storm Warning Signal number 4 sa southern part ng Mindoro Island, Romblon, Calamian Group of Islands, Masbate, Northern Cebu kasama ang Cebu City at Bantayan Island, northern section ng Negros Occidental, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo at Guimaras. Itinaas naman po ang signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Mindoro Island, Burias Island, Sorsogon, Marinduque, Ticao Island, Northern Palawan, kasama na po ang Puerto Princesa City. Samar Provinces, Leyte Provinces, Bohol, pati na rin po yung nalalabing bahagi ng Cebu, buong probinsya ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Negros Occidental, Camotes Island, Biliran at Dinagat. Itinaas naman po ang signal number 2 sa Metro Manila, Bataan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Southern Quezon, Camarines Sur, Lubang Island, natitirang bahagi ng Palawan, buong probinsya ng Albay, Siquijor, Surigao del Norte, kasama na rin po ang Siargao Island at Camiguin. At nakataas pa rin po ang signal number 1 sa Pampanga, Zambales, Bulacan, Camarines Norte, pati na rin po ang natitirang bahagi ng Quezon, kasama ang Polillo Island, Catanduanes, Surigao del Sur, Misamis Oriental at Agusan del Norte. Taglay po ngayon ng Super Typhoon Yolanda ang lakas ng hangin na umaabot po sa 215 kilometers per hour gaya nga po ng nabanggit natin kanina. Malapit po ito sa gitna at bugsong hanggang 250 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 40 kilometers per hour. Mas bumilis na po yan kumpara sa 39 kilometers per hour po kaninang umaga.